Inirekomenda na ng COMELEC na mareklamo ng misrepresentation si suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Sa gitna naman ng pagdinig tungkol sa iligal na mga pogo, gusto ulit ipatawag ng Senado si Attorney Harry Roque. Yan at iba pa sa pagbabalita ni Marian Enriquez. Pugante sa China ang naarestong Chinese na si Sun Lingming. Wanted siya dahil sa iligal na pagkuha ng public deposits at kasama rin sa red list ng Interpol. Nahuli siya sa isang bahay sa Tuba, Benguet na sinasabing pagmamay-ari raw ni Attorney Harry Roque. Itinanggi niya na ito pero questionable yan kay Senadora Risa Hontiveros. So, di ba, magtataka ka na sa lahat ba naman ng mga bahay na pwedeng taguan ni Sun Lingming, ang napili pa niya ay yung talagang bahay dun sa Tuba, Benguet na kinikilala ng marami at dumaraming tao na si Attorney Roque ang may-ari. Hindi rin naniniwala ang senador na hindi nag-aabogado si Roque sa anumang pogo company, kaya gusto siyang ipatawag ulit sa susunod na pagdinig. Kabilang din sa iniimbestigahan ng Senado ang pagkakadawit ni suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo sa Pogo. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, isa talagang Chinese si Guo na may totoong pangalan na Guo Waping. Nagtugma kasi ang fingerprint ng alkalde na nasa voting records ng munisipyo ng Banban kay Guo Waping. Lahat pong yan pare-pareho at iisang tao lamang ang may-ari ng mga fingerprints na ito. Una na rin itong kinumpirma ng National Bureau of Investigation, kaya inirekomenda na ng COMELEC ang pagsasampa ng reklamo laban kay Guo dahil sa material misrepresentation sa kanyang Certificate of Candidacy noong siya'y tumakbo. Sa ilalim ng Omnibus Election Code, ang sinumang mapatutunayang may material misrepresentation ay pwedeng maharap sa criminal offense at makulong ng 1 hanggang 6 na taon. Sa ngayon, hindi pa rin nahanap ang alkalde na ayon sa DOJ ay nasa bansa pa. Inilabas naman ni Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta ang mga bagong ebidensyang may bank account sa ibang bansa, si COMELEC Chairman George Garcia. Base sa mga dokumento ni Marcoleta, parehong nakapangalan sa isang George Erwin Mojica Garcia ang 2 account sa Cayman Islands. Sa Legazpi Village sa Makati City ito naka-address. Para patunayan niya, nagpadeposito raw ng tig $100 si Marcoleta sa 2 account sa New York. 2 na po yung napatunayan ko na meron, hindi 1, 2 na po. Aktibo po itong mga ito. Hunyo ng unang akusahan ni Marcoleta ang isang COMELEC official na tumanggap umano ng $2.1 million o 120 million pesos galing South Korea sa pamamagitan ng offshore bank accounts. Nagkataong kasagsagan noon ng bidding para sa gagamiting makina sa 2025 automated election at napunta ang kontrata sa South Korean firm na Miro Systems. Una nang itinanggi ni Garcia na mayroon siyang offshore accounts. Ayon naman kay Marcoleta, isinara raw ang mga bank accounts nang pumutok ang issue. Giit naman ni Garcia, transaction records lang ang pinakita ni Marcoleta. Madali raw pekein ang pangalan ng padadalhan ng pera basta tama ang bank account. Hindi po pumapayag doon na ang address ay sa Pilipinas. Kung ikaw ay account holder, dapat ang address sa abroad. Bakit po nakalagay yung address ko, tinitirhan ko sa Makati City? So doon pa lang po, alam po nating fake. Para sa 1PH, Marian Enriquez, News 5.